alamin natin kung ano yung mga reasons why those poor people remain poor. Hello po, magandang gabi sa lahat, magandang gabi sa ating mga ka-dreamer, no? Nandito na naman tayo, no? Pasensya lang, medyo matagal-tagal at hindi tayo nakagawa ng panibagong video. At ang naisipan natin ng ating gagawing video ay tungkol na ito sa lahat ng laman ng ating ginawang libro, no? Yung 7 Steps to Become a Millionaire and the reason why the poor people remain poor, no? Dahil ito ang ating i-discuss, ay unahin natin dito na kanyang part 1 is yung alamin natin kung ano yung mga reasons why those poor people remain poor. Bakit nananatili silang mahirap? Bago ang lahat, please like, subscribe and share this video, no? Una dito, no, is yung natatakot tayo na baka mawalan tayo ng trabaho kaya hindi tayo makapaghanap ng panibagong mga trabaho natin, o kaya hindi tayo, kahit may dumadaan sa atin ng mga opportunity na magaganda, is hindi natin ginagrab yun kasi natatakot tayo na baka mamaya hindi ito sigurado. Nag-stick na lang tayo dun sa ating mga trabaho. Job security is good, maganda siya, but the job security is our silent and strongest enemy. Ito yung pumipigil sa atin. Natatakot tayo na mawalan tayo ng trabaho, so kaya hindi natin magawa yung mga magagandang pwedeng buhay na gawin natin sa ating buhay. Mayroon din mga tao naman na kumbaga habang nagtatrabaho doon, sinisigurado nila na mayroon silang hanap buhay, no? Pero ang ginagawa nila ay naghahanap sila ng panibagong pagkukunan ng pagkakitaan. Marami sa atin naghahanap ng part-time o kaya naghahanap ng mas magandang trabaho na ipapalit nila doon sa kanilang trabaho. I can remember nung nasa abroad pa ako, na while nagtatrabaho ako ay pagkawala akong trabaho, pupunta ako sa mga kumpanya at nagpapasa ako ng mga bayudita, no? At kung sakali may mag-offer at alam natin na magandang kumpanya, ginagrab natin yon. Mayroong mga pangatlo na mga tao na sila yung mga risk taker talaga. Pag may nakita silang magandang oportunidad na pag-aralan nila maganda ito, no? So ginagrab talaga nila. Sila yung mga taong mga risk taker. Kung mawala yung trabaho, edi maghanap ulit tayo, no? Kasi itong risk taker is hindi kasi malaking sa kanila yung yung pagkakamali. Ibig sabihin, kahit ma-failure sila doon, tinitik na lang nila ito na lesson. Kung saan sila na fail, kung saan sila nabagsak, kung saan sila hindi nakapasa, so ginagawa na lang nila ng lesson. At least iniisip nila na hindi na tayo malulugi ulit ng ganun, no? At pangalawa sa ating listahan kung bakit yung mga taong mahihirap ay mahirap pa rin, yung kulang sila sa confidence sa kanilang sarili, kulang sila sa confidence sa kanilang kaalaman, sa kanilang trabaho. Ito ay nai-stuck sila kasi nga yun, kulang yung iniisip nila, kulang yung kanilang kaalaman. Ang lahat ng yun ay dahil sa kawalan ng tiwala sa kanilang sarili at kawalan ng tiwala sa kanilang kakayanan, no? So they never feel the feeling of the real successful person, of those people who is rich, no? Okay, pangatlo sa ating listahan is overconfidence in oneself. Ito ay opposite naman nung diniscuss natin kanina na kulang sa confidence. Ang mga taong ito ay nakikita sila doon sa mga taong sobrang matalino sa pag-aaral, dahil yung bang pag marinig nila yung ganitong magandang gawin ay hindi nila ginagawa kasi mas magaling daw sila, mayroon daw silang mas may alam daw sila, no? Sila din yung pwede natin tawagan ng mga pretentious na tao. Kahit hindi sila ganong ka-successful, pero they feel that they are successful. Kaya minsan, yun, na-stuck na lang sila doon. Pang-apat sa ating listahan is yung tinatawag nating comfort zone, contentment. Kasi ikaw nag-aral ka at pag mayroon ka ng trabaho,
Tapos kontento na kayo dyan. Hindi na sila naghahanap ng iba pang pagkakakitaan. Hindi na sila naghahanap ng ano ba yung pwedeng gawin natin na para mapalaki natin ito, para mapaganda natin ito. Kasi nga wala silang plano na malaki. Kasi kontento na sila doon sa kung saan sila naroroon. Sa kanilang surroundings, sa kanilang bahay, sa kanilang kung sino yung mga kaibigan nila, sa kanilang mga ka-office mates. Kontento na sila na palagi na lang sumasakay ng jeepney, na mayroon na lang silang motorsiklo, na nakakapunta kung ano yung gusto nila, na nakakain kung ano man yung gusto nilang bilhin. Kasi ito yung karamihan na ang pangarap ko lang naman is simple life. Yun yung karamihan sa kanila. So dahil sa kanilang contentment, so hindi sila makamove on. People are stop moving forward immediately after they reach their dream, no? Actually, marami sa kanila na alam nila yung mga steps, kung ano yung 7 steps na yan to become a millionaire, pero hindi nila magawa dahil nga nakukontento na sila. Alam nila yun, pero hindi nila magawa kasi pag diniscuss mo sa kanila yun, kaya lang hindi nila magawa kasi nga mas gusto nila na nandoon lang sila, kontento na sila doon. Makikita mo rin dito sa mga kontentong mga taong ito, yung may mga posisyon na malaki sa gobyerno, may mga posisyon malaki sa malalaking kumpanya. Kontento na sila dahil maganda yung kanilang buhay, maganda yung kanilang mga sasakyan, maganda yung kanilang mga bahay. Napapag-aral nila sa malalaking school yung kanilang mga anak. So kontento na sila doon. So hindi na nila kumbaga naiisip na pag nawalan sila ng trabaho ay mapuputol na rin yun, di ba? Ang akala nila ay nandun lang sila palagi. Kaya minsan makikita mo mga taong dati ay napakaganda yung kanilang buhay, pero pag nag-retire na sila ay makikita mo na lang sila na namubuhay ng mababa. Simpleng buhay dahil nga wala silang naipon, dahil nga wala silang kayamanan. Oo nga, marami yung pera nila dati kasi malaki yung income, pero hindi sila nakapag-ipon, hindi sila nakapagpundar, hindi sila patayo ng kanilang business na susustento sa kanilang after retirement. So panglima sa ating listahan is mga taong natatakot na makagawa ng kamalian. Ito rin ay makikita mo ito sa mga taong mga sobrang talino sa kanilang nung nag-aaral sila, no? Yung malalaki yung pinag-aralan. Bawal sa kanila na magkamali dahil nga natatakot sila na magkamali sila. Iniingatan talaga nila na magkamali sila, no? In fact, doon sa mga taong mga mayayaman, mga successful, yung pagkakamali hindi naman maganda, pero sa mga open-minded na mga tao ay tinitik na lang nila ito ng lesson. Every day they get mistake, no? Pag nagkaroon sila ng isang mistake ay ginagawa na lang nilang lesson sa kanilang sarili kasi iniisip nila bawat pagkakamali nila ay that is a one step toward their success. Bawat pagkakamali is isang lakad ito, isang step ito para sa kanilang success. Kasi kumbaga nagkamali sila, so at least hindi na nila madadaanan ulit yun. So that is another step, diba? Kayanin mo na hindi ka magkamali kasi wala namang hindi magkakamali eh. I-charge mo na lang ito into experience, no? At least hindi mo madaanan ulit, no? Bilang mga bagong sa field na to, sa success financially is pasalamat tayo na aside sa ating pagkakamali na pwede nating gawing lessons na or pwede tayong bumili ng mga libro ng mga taong successful. Magbasa tayo, bumili tayo sa bookstores o kaya sa YouTube. Napakarami dyan na pwede mong pag-aralan yung kanilang mga techniques para maiwasan mo yung pagkakamali. At okay, pang-anim is yung things. Sila yung mga taong ignorant of good things. Most of them do not know the importance of success and the money. Actually, it is only a matter of positivity and negativity of mind, no? Ika nga, may kasabihan tayo, pag ayaw, maraming dahilan, at pag gusto, maraming paraan. Karamihan din sa kanila, they are in denial mood eh. Kasi kahit na alam nila na correct yung sinasabi sa kanila, dahil ngayon may ego eh. Yung ego natin ang hindi natin makontrol minsan eh.
So kaya nagdi-deny na lang sila, oh alam ko na yan. Hindi ko naman kailangan maging mayaman simple lang naman nung kailangan ko sa buhay, di ba? Mamamatay rin naman ako di ba? Oo, mamatay tayo, pero hindi ba mas maganda na mamamatay tayo na mayroon tayong maiwan sa ating mga pamilya, di ba? So huwag maging in denial kasi nga di daw nila kailangan ng pera. At ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang pagiging negatibong pag-iisip. Dahil sa kanilang negatibong pag-iisip. Siguro maniniwala kayo sa akin, you will agree with me, yun, na kung hindi importante yung pera sa atin, subukan nga natin na dalhin natin yung ating electric bill doon sa electric company at magbayad tayo without paying the kung ano yung dapat nating bayaran. Ano kaya yung gagawin nila? Sigurado baka tawagin yung cashier, yung guard, alisin mo nga ito dito. Sira ulo siguro to. Babayaran niya yung ano niya na wala siyang dalang pera, di ba? So that is how important is the money, di ba? Subukan nga natin hindi kumain. Subukan nga natin hindi bumili ng pagkain kasi hindi importante yung pera. Kakulangan ng kaalaman. How important is the money. At napaka-importanteng bagay na malaman natin kaya hindi nagiging successful yung iba, karamihan, is kulang sila sa kaalaman ng financial education. Mayroon tayong dalawang financial formula. Talagang marami na kaya hindi makaipon, hindi makapag-invest, hindi makabuo ng kanilang business ay dahil wala silang walang puhunan. Dahil wala silang savings. Kasi ganito yan. Ang ginagawa nilang formula, ina-apply nila na formula is income minus expenses equals savings. Inuuna nilang alisin yung expenses. Na alam naman natin na yung expenses is beyond our imagination. Pagka inuna mo yan, kasi dalhin mo yung pera mo sa expenses, dalhin mo dun sa mall, kasi bibili ka muna ng mga expenses mo. Lahat na makikita mo dun once is bibilhin mo. Isa sa ituturo natin sa ating mga sarili na huwag nating gawin is dapat alam natin yung kailangan at saka yung gusto. Pagka dinala mo yung pera mo sa mall, dadalhin mo siya lahat na lang na makikita mo yung mga tulad ng mga sales. Gusto mo kasi bili natin kasi sale sila. So walang katapusan yung na yan, yung expenses na yan. Ilagay nyo sa inyong kukutin na ang gagamitin nyo lang yung needs, wants and needs. Needs lang yung dapat yung para matuto tayo sa pag-ipon. So wala talagang maiiwan sa kanila kasi equals savings. So wala silang savings, no? So ang correct na formula of savings para makaipon tayo is income minus savings or investment equals expenses. Diba? Unahin muna natin alisin 20%, 30% ng income natin is gawin nating savings, tapos invest natin kasi ang mga mayayaman, ang mga open-minded, ang mga taong mga mayaman is nagsisaving sila, pero whenever they see an opportunity to invest ay nag-invest kaagad sila. Ini-invest nila yun. Hindi nila pinapatulog yan sa bangko ng matagal. Kaya nga sila nag-iipon, nagsisaving. Kasi para baka mayroong dumating na magandang investment at sayang na hindi nila maipasok yung kanilang mga pera. Tapos sabi nga nila, ito yung maraming reason Sir, hindi naman kasya napakaliit yung maiiwan sa amin kung unahin ko yung savings namin o kaya investment. Oo nga, minsan marami talaga na kulang. So dito ka matututo how will you manage the paano ka magbabudget dun sa maiiwan sa'yo. Ibabudget mo yon. Instead na bumibili ka ng ganito, instead na kumakain ka sa Jollibee every pasok mo sa trabaho, hindi gawin mong magbaon ka na lang, di ba? O pumasok ka dun sa mga karinderya na maliliit yung bayad. O kung kaya kulang, so at least matuto ka maghanap ng another income money machine. Tulad ng di ba, karamihan naghahanap sila ng mga part-time nila, di ba? Para madagdagan yung kanilang mga ipon. So matatrain ka doon.
So, under yung utak mo, tapos matututo ka maghanap, di ba? So, at least, pagka yun yung ginawa mo, talagang makakaipon ka. Karamihan sa kanila ay hindi nagsisavings ng pera dahil iniisip nila hindi naman daw sila aabot ng ganung katagal na edad eh. 65, 70, 80, 90, or even 100, or even, siguro naman may makikita tayo sa mga kapitbahay natin na umabot ng 100. What if tayo yung umabot ng ganun?